Eto, Tina, mula Middle East pero sikat na rin sa mga Pilipino, yung tampok natin ngayon sa Midnight Express. Ang tanong, ano? Ang mga putaing ito nagawa sa inihaw na karne. Pero ito nilalagyan ng iba't ibang pampalasa. Aba, pwede raw yan sa kanin din? Pwede. O kaya espesyal na uri ng manipis na tinapay? Para isaw-saw. Narito na ang Midnight Express ni Mikael Daes. Shawarma at kebabs, mahanap natin yan sa Middle East. Kaya dito sa Pilipinas, pupunta tayo sa middle. Sa middle ng Marikina para kainin ang mga yon. Tara! Middle East food naman ang peg ng Kebab Brothers dito sa Marikina. At dahil nga Middle Eastern food ang kanilang inahain, mawawala ba naman dyan ang mga shawarma at kebab? Actually, we started last year. Dinala namin dito kasi nagtingin kami dito sa lugar na to. Wala pang masarap at affordable na kebab restaurant. Pangunahing sangkap ng shawarma ang sibuyas, pepino, repolyo at kamatis. Hinahaluan ito ng beef, garlic yogurt sauce at saka ibinabalot sa pita bread. Habang ang kebab, inihaw na kamatis at sibuyas plus garlic yogurt. Kebab, shawarma. Yung dalawang pagkain na yan, mahanap mo yan sa buong mundo. One thing na never ko natutunan na kumain ng shawarma ng malinis. Hindi yata pwede mangyari yun. Ang basehan ko sa pag-enjoy ko ng shawarma ay kung nasarapan ako hindi. Nito satisfying siya. And if it's satisfying, happy na ako. Ngayon ito, kebab. Iba yung lasa na lumalabas eh. Iba yung marinate niya, iba yung mga palalasa na linagay nila sa loob. But their beef kebab, not bad. Ang salitang shawarma ay nagmula sa Turkish word na sevirme, nang ibig sabihin ay turning o paikutin. Dahil ang mga karneng kanilang ginagamit sa kanilang mga shawarma ay ang mga karneng pinaikot-ikot sa apoy. Kung tutuusin, napakatapang ng lasa ng mapagkaing Middle East, ngunit unti-unti pa rin tayong na-in love sa pagkain nila. Ako po si Mikael Daes. This is Midnight Express. Good night!